Isang bata ang maswerteng nakapulot ng isang robot na tinatawag na Mechayude. Ang batang ito ay ang ating bida na si Hikaru Amasuga. Lingid sa kaalaman ng ating bida ay lubos na makapangyarihan pala ang robot na iyon. Sa pagsisimula ng kwento ay kasalukuyang nagbibisiklete si Hikaru nang bigla niyang makita mula sa isang mataas na gusali ang isang malakas na liwanag. Biglang nagsignal ang alarm ng gusali kaya't mabilis itong pinuntahan ng mga bantay na gwardiya doon. Isang babae ang nagnakaw ng isang espesyal na item sa gusali na pangalanan naman nating Aki. Ang item na yun ay isang mahiwagang cube na tinatawag na Mechayude. Gamit ang ligsi ng kanyang katawan ay nagawa niyang makaakyat patungo sa ibabaw ng gusali upang takasan ang mga gwardiya na nakakita sa kanya. Sa hindi inaasahan ay marami rin palang gwardiya ang nakaabang sa itaas ng gusali kaya't na-corner siya ng mga ito. Inutos sa kanya ng mga ito na ibalik nito ang kanyang ninakaw ngunit hindi nagpatinag si Aki. Wala nang magawa si Aki kaya't inilabas na nito ang kanyang sandata na gawa rin sa isang robot. Nagulat ang mga gwardiya sa kanilang nakita. Inatake niya ang mga gwardiya na nakapalibot sa kanya at walang nagawa ang mga ito upang lumaban. Sa hindi inaasahan ay dumating doon ang sumunod na batch ng mga gwardiya gamit ang anti-Mechayude na kagamitan kaya't hindi nakagalaw si Aki. Dumating din doon ang isang lalaki na mayroon ding sandata na isang robot. Inactivate niya ang kanyang sandata kaya't naging isa itong espada na mayroong nakakabit na kadena. Gamit ang kanyang sandata ay nagawa niyang kuhanin ang item na hawak-hawak ni Aki. Ininsulto ng lalaki si Aki kaya't nainis ito sa kanya. Dahil sa inis ni Aki ay nagawa niyang makawala sa mga gwardya. Inatake niya ang lalaki at naglaban silang dalawa at ipinakita ang kani-kanilang mga kakayahan. Inutos ng lalaki sa mga gwardya na barilin si Aki ng anti-Mechayude ngunit nasangga ito ni Aki at naiwasan niya ang mga ito. Muli niyang inatake ang lalaki. Hindi ito inasahan ng lalaki kaya't nabitawan niya ang item na kanyang hawak at muli ay napasa kamay ito ni Aki. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang nagliwanag ang item at lumikha ito ng isang malakas na liwanag. Bumalik ang eksena kay Hikaru kung saan ay napahinto siya dahil sa liwanag na kanyang nakita. Hindi mapagtanto ni Hikaru kung ano ang liwanag na iyon. Nagulat si Hikaru nang makarinig siya ng isang tinig na nanghihingi ng tulong. Ang tinig na yun ay nagmula sa nagliwanag na item at pagkatapos ay namatay na rin ang ilaw nito at bumagsak ito sa isang madilim na lugar. Kinabukasan ay nagising si Hikaru mula sa kanyang pagkakatulog dulot ng tunog ng kanyang alarm clock. Umalis siya ng bahay upang pumasok sa eskwela. Sumakay siya sa tren patungo sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Habang nakaupo sa loob ng tren ay iniisip pa rin niya ang liwanag na nakita niya kagabi at ang tinig na kanyang narinig. Hawak lang niya ang kanyang cellphone habang nagbabrowse lang siya dito. Maya-maya ay sumakay din ng tren ang kanyang mga kaeskwela kaya't tinawag siya ng mga ito. Nilapitan siya ng mga ito. Nagkukwentuhan ang kanyang mga kaeskwela habang si Hikaru ay busy naman sa kanyang panunood sa cellphone. Sa sumunod na eksena ay ipinakita muli si Aki habang nakatayo ito sa isang ituktok habang kumakain. Inutos sa kanya ng kanyang boss na maging mapagmasid at hanapin nitong mabuti ang cube. Habang naglalakad sa overpass ay ikinwento ni Hikaru sa kanyang mga kaeskwela at nasaksihan nito sa nakaraang gabi. Sinabi niya sa mga ito na nakarinig siya ng isang tinig kaya't bumangon ito. Nakita rin niya na nagliliwanag ang isang building kaya't sumakay siya ng bisikleta upang lapitan ito. Ipinakita niya sa kanyang mga kasama ang video na nakuhanan niya. Ayon sa kanya ay isang liwanag ang nagmula sa Kagami Building kaya't kinuhanan niya ito ng video. Sinabi rin niya na isang nagliliwanag na item ang nakita niyang bumagsak ngunit hindi na ito makita sa video na kanyang ginawa. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaeskwela at sinabi ng mga ito na baka nananaginip lang ito. Sa kanilang pag-uusap ay dumating ang isa pa nilang kaeskwelang babae na si Shirayama. Inilahad ng kanyang mga kaeskwela kay Shirayama ang tungkol sa kakaibang liwanag at kakaibang tinig na narinig nito. Itinanong ng isa niyang kaeskwela kung naintindihan ba ni Hikaru ang tinig na kanyang narinig. Sinabi ni Hikaru na narinig niya ang tinig na humihingi ng tulong mula sa kanya. Nagulat ang kanyang mga kaeskwela at inisip nila na baka multo ang narinig na tinig ni Hikaru. Itinanggi ito ni Hikaru. Kasalukuyan pa rin silang nag-uusap nang marinig ulit ni Hikaru ang tinig na kanyang narinig. Muli ay humihingi ulit ito ng tulong sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Hikaru kaya't iniwan niya ang kanyang mga kaeskwela upang puntahan ang kinaroroonan ng tinig na kanyang naririnig. Naglakad siya sa ilalim ng dinaraanan ng tren na naguguluhan ang isip. Sinita siya ng isang pulis at sinabi na bawal siyang lumagpas sa lugar na iyon.
Nakita niya ang signage na do not enter kaya't naisip niya na binawal ng management ng Kagami Building ang magpapunta ng tao sa gawin na iyon. Umalis din kaagad ang pulis at pinaalala ulit nito kay Hikaru na bawal siyang magtungo sa lugar na iyon. Hindi pinansin ni Hikaru ang sinabi ng pulis. Muli ay narinig na naman niya ang tinig na nanghihingi ng tulong kaya't muli siyang nagulat. Hindi niya pinansin ang signage na nakaharang sa kanyang daraanan kaya't inangat niya ito at mabilis na tumakbo. Pumasok siya sa isang eskinita at hinanap ang kinaroroonan ng tinig. Napahinto siya sa isang eskinita nang matanaw niya sa loob nito ang isang cube na nagliliwanag. Lakas loob niyang pinasok ito upang tingnan ang cube na kanyang nakita. Inisip niya kung dito ba nanggagaling ang tinig na kanyang naririnig. Nagsalita ang cube at itinanong kung mayroon bang tao sa kanyang paligid. Nagulat si Hikaru at pinagpawisan ng marinig niya na nagmumula sa cube ang boses na kanyang naririnig. Muling nagsalita ang cube at sinabi nito kay Hikaru na tulungan siya nito. Naguguluhan man ang kanyang isip ay hinawakan pa din ni Hikaru ang cube. Dahil doon ay lumakas ang liwanag ng cube at lumipad ito sa itaas. Matapos noon ay bumagsak ito sa hood na suot ni Hikaru at muli ay naglabas ito ng malakas na liwanag. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Aki ang liwanag kaya't mabilis niyang isinubo ang pizza na kanyang kinakain upang puntahan ang nasabing liwanag. Nag-transform ang cube sa isang kamay na robot o tinatawag din nila na mechanical arm. Laking tuwa ng mechanical arm dahil nakalabas na siya sa cube na iyon. Ang pangalan naman niya ay Alma. Tumayo si Hikaru. Hindi niya makita mula sa kanyang likuran ang mechanical arm kaya't nagpaikot-ikot ito. Ibinaba ni Alma ang kanyang kamay kaya't nagulat ng husto si Hikaru. Nagpasalamat si Alma kay Hikaru dahil sa pagliligtas sa kanya nito. Tinanong ni Alma kung ano ang pangalan ni Hikaru ngunit hindi ito kumikibo. Sinubukang tanggalin ni Hikaru si Alma sa kanyang hood ngunit hindi niya ito natanggal kaya't bumagsak silang dalawa. Sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang isang drone na mula sa Kagami Building. Sinubukang tanggalin ni Hikaru ang suot niyang jacket upang maalis din si Alma. Naglabas ng isang matalim na sandata ang drone at tinarget nito si Hikaru. Dahil doon ay mabilis na nagtatakbo si Hikaru habang nakasunod pa din sa kanya si Alma dahil kumapit naman ito sa kanyang suot na pantalon. Dahil doon ay nadapa si Hikaru. Muli ay sinubukan ni Hikaru na tanggalin si Alma. Sinugod siya ng drone kaya't ginamit niya si Alma upang sanggahin ito. Nasira ang drone dahil doon kaya't hindi na ito nakalipad at gumana pa. Sinabi ni Alma kay Hikaru na makipagtulungan ito sa kanya dahil marami pang kalaban ang nakasunod sa kanila. Sinabi rin niya na walang oras para mag-relax sila dahil hindi biro ang kanilang mga kalaban. Sa kabilang banda ay inireport ng isang babae sa kanyang nakakataas na natuntunan nila ang kinaroroonan ng mechanical arm. Sinabi niya na isang sibilyan ang nakakuha nito at may hawak nito. Tinanong ng lalaki sa presidente ng Kagami Building kung ano ang kanilang gagawin. Sumagot ito at sinabi na ipinauubaya na niya ang desisyon dito. Inutos ng lalaki sa babae na pilitin nilang kuhanin ang mechanical arm at wala rin siyang pakialam kung ano man ang mangyari kay Hikaru. Muling bumalik ang eksena kina Hikaru at hinahabol pa rin sila ng maraming drone. Nakapagtago sila sa isang sulok kaya't hindi sila nakita ng mga ito. Binati ni Alma si Hikaru dahil sa bilis nitong tumakbo. Tinanong ni Hikaru kay Alma kung ano ang pangalan nito ngunit sinabi ni Alma na hindi nito maalala ang kanyang pangalan. Tumayo si Hikaru at inalis ang damit na nakadikit kay Alma. Tatanungin sana ni Alma kung ano ang pangalan ni Hikaru ngunit naglakad na ito papalayo upang iwan siya. Sinubukang pigilan ni Alma si Hikaru at nagmakaawa siya rito. Sinabi niya kay Hikaru na hindi paligtas ang kanilang buhay kaya't nakiusap siya rito. Hindi siya pinakinggan ni Hikaru kaya't naglakad pa din ito. Sinabi ni Alma na naiwan niya ang isa niyang damit ngunit sinabi ni Hikaru na hindi na niya ito kailangan. Biglang tumahimik si Alma at nagkunwari ito na nanghihina siya kaya't binalikan siya ni Hikaru dahil nag-alala siya rito. Pagkalapit sa kanya ni Hikaru ay muli itong tumayo. Napagtanto ni Hikaru na mabuti naman ang kalagayan ni Alma kaya't muli siyang tumalikod at naglakad. Tuwing lalayo si Hikaru ay nagkukunwaring nanghihina si Alma kaya't bumabalik ito. Paulit-ulit lang ang ginawa nilang dalawa. Nakulitan na din si Hikaru kay Alma kaya't kinuha na niya ito at inilagay sa kanyang likod. Pagkalagay niya kay Alma sa kanyang likuran ay siya namang paglitaw ng mga drone na humahabol sa kanila. Sinabi ni Alma kay Hikaru na wag itong mag-alala dahil sa pagkakataon na yun ay siya na ang bahala upang iligtas ang buhay nito. Bumaba si Alma at naghanda para sa kanilang pagtakbo. Mabilis na tumakbo si Alma habang nakahawak lang sa kanya si Hikaru. Naghabulan lang sila ng mga drone. Habang naghahabulan ay pinanonood naman sila ng lalaki na may asul na buhok. Samantala ay nandoon na din si Aki upang kuhanin din si Alma.
Sinabi ng kanyang sandatang robot kung nasaan ang direksyon nila Hikaru at Alma. Naglakad siya hanggang marating niya ang isang masikip na eskinita. Sinabi ng robot na nasa kabilang banda ang kinaroroonan nila Alma kaya't kailangan niyang umikot para makarating doon. Itinanggi ito ni Alma at sinabi na kaya niyang pumasok sa eskinita na yun kaya't doon na lang siya dadaan patungo sa kabila. Samantala ay patuloy pa rin ang paghabol ng mga drone kina Hikaru at Alma. Sa mabilis na oras ay natunton kaagad ni Aki ang kinaroroonan nila Hikaru. Hinawakan niya sa damit si Hikaru at itinulak niya ito. Matapos nun ay inatake niya ang mga drone kaya't nasira ang lahat ng mga ito. Sunod nun ay hinarap niya ang dalawa. Tinawag niya si Alma sa pangalan nito. Sinabi niya rito na papatayin niya ito kung magtatangka itong tumakas. Nanlaki ang mga mata ni Hikaru dahil sa mga sinabi ni Aki. Biglang namang napaisip si Alma nang banggitin ni Aki ang kanyang pangalan. Nagsalita ang robot ni Aki. Sinabi nito kay Aki na sabihin kay Alma na naparoon sila upang protektahan ito. Tumanggi doon ang isa pang robot ni Aki. Kasalukuyan pa rin silang nag-uusap nang biglang dumating sa eksena ang lalaki na may asul na buhok. Galit ito kay Aki at gusto nitong maghiganti dahil sa ginawa nito sa kanya sa loob ng Kagami Building. Habang nagsasalita ang lalaki na may asul na buhok ay itinuro ni Alma kay Hikaru ang isang maliit na eskinita. Sinabi ni Aki sa lalaki na wala siyang oras dito kaya't sana ay tigilan na siya nito. Nakita niya na lumusot na sa butas sina Hikaru at Alma kaya't kinausap niya ito at sinubukang pigilan. Nainis naman ang lalaki sa ginawa ni Aki kaya't ginamit niya ang kanyang sandata upang patamaan ito. Nakalabas na ng eskinita sina Hikaru ngunit nakita naman ulit sila ng isa pang drone kaya't hinabol ulit sila nito. Tinamaan sila ng drone kaya't nadapa si Hikaru. Tumayo si Hikaru at muli itong tumakbo. Habang tumatakbo ay kinausap ni Alma si Hikaru. Sinabi niya kay Hikaru na iwan na siya nito. Dahil sa sinabi ni Alma ay napahinto si Hikaru. Sinabi ni Alma na siya ang dahilan kung bakit hinahabol siya ng mga drone kaya't payag na siya na iwan siya nito nang sa gayon ay hindi na siya mapahamak. Sinabi niya na mabuting tao si Hikaru kaya't hindi niya hahayaan na masaktan pa ito. Sinabi rin niya na lumayo na ito at kalimutan na lang lahat ng kanyang mga nakita. Habang nagsasalita pa si Alma ay dumating na din doon si Aki. Itinanong ni Aki kung tapos na ba ang pagtakas ng mga ito sa kanya habang humihingal ito. Walang nagawa sa kanya ang lalaking may asul na buhok kaya't pinulbos lang niya ito ng mabilis. Samantala ay nagdadalawang isip naman si Hikaru sa mga sinabi ni Alma. Sinabi ni Hikaru kay Alma na huwag itong magdesisyon ng pangsarili lamang niya. Si Aki naman ay kasalukuyan ang naghahanda kung sakaling aatake ang dalawa. Hindi nagpadaig si Hikaru sa mga sinabi ni Alma kaya't hindi niya iniwan ito at buong lakas loob niyang hinarap si Aki. Naisip ni Alma na wala nang balak na iwan siya ni Hikaru kaya't inutos niya rito na tumakbo ito papalapit kay Aki. Sinunod ni Hikaru ang sinabi ni Alma kaya't mabilis siyang tumakbo papalapit kay Aki habang si Alma naman ay naghanda para sa isang malakas na pagsuntok. Nagulat si Aki at hindi niya ito inasahan. Wala siyang nagawa kundi abangan ang pag-ataking gagawin sa kanya nito. Gamit ang lakas ni Alma ay sinuntok niya ng napakalakas si Aki sa katawan nito. Laking gulat naman ni Hikaru dahil sa kanyang nakita. Wala nang nagawa si Aki upang lumaban pa. Sinubukan niyang pigilan ang dalawa ngunit nagtatakbo na ito papalayo sa kanya. Matapos nun ay tuluyan ng natakbuhan ng dalawa ang mga humahabol sa kanila. Nakapunta na sila sa isang ligtas na lugar at wala na ring kalaban ang palibot-libot doon. Habang tumatakbo pauwi ay nagpakilala si Hikaru kay Alma at sinabi nito ang kanyang buong pangalan. Natuwa si Alma dahil nagandahan siya sa pangalan nito. Samantala ay isang bata naman ang halos maiyak dahil sa pagkanakaw ng Mecha Yude. Naiinis siya at sinabi na siya ang nagmamay-ari ng mechanical arm na iyon. Sa sumunod na eksena ay nagtungo naman si Aki sa kanyang boss upang i-report ang mga nangyari. Bigo man siya na magawa ang mga pinagawa sa kanya ay buo pa rin ang tiwala sa kanya ng kanyang boss. Dito na din natapos ang unang kabanata mga kapogi. Kita-kits ulit tayo sa susunod na mga kabanata at happy weekend po sa ating lahat.